Dala marahil ng ating Spanish heritage, mahilig tayo sa mga putahing masarsa. Pero saan natin nakuha ang hilig sa mga sausawin? Sukang may sili, patis, toyo, sari-saring kombinasyon ng mga ito para sa mga sari-saring klase ng mga sausawan. Alam natin ang pinag-ugatan ng hilig natin sa sausawan mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Alay po ang episode na ito sa ating Bisig ng Batas, ang aking kaibigan na si Atty. Jennifer Jimeno Atienza na sa unang linggo pa lamang ng Showtime ay itinanong na sa akin, ano nga ba ang tunay na sausawang Pinoy? Patis ba? Toyo? Bagoong? Alat nga ito sa ibang bansa. Mayroon na akong kasagutan. Ayon sa yumaong food historian na si Doreen Fernandez, ang mga inasinan at finerment ng mga isda sa mga tapayan o banga ang lumilikha ng sabaw na nagiging maalat na patis. Hindi ito malansa kahit galing sa isda, kundi mabango ang amoy nito. Ngunit, nuok mam rin ito sa Vietnam, nampla sa Thailand at petis sa Indonesia. Petis? Patis? Ang tawag sa mga salitang ganito ay cognates. Ang wika at kultura naman kasi natin sa Southeast Asia ay nagmula sa ating iisang ninuno, ang mga Austronesians. Ang maalat din na toyo naman o soy sauce na gawa sa balatong ay pinaniniwala ang nagmula sa China at Hapon. Sa Pilipinas, kung saan malaganap din ito, tawag ito sa mga weng-weng o taong nababaliw o mali-mali ang pinagagagawa. Ang maasim na suka naman o vinegar ay malaganap sa buong mundo, ngunit sa Pilipinas kadalasan itong gawa sa nyog, tubo at nipa. Pinanggagamot din ito sa lagnat at sakit ng ulo. Sa aklat na Sucesos de las Islas Filipinas o Events in the Philippine Islands, pinansin ni Dr. Antonio de Morga noong 1609 ang pagkain ng mga Indio ng mga isdang sarap na sarap lamang sila. Kulok na ito at mabaho. Sabi niya siguro noon, yak, so kadiri. Kaya ilang siglo ang lilipas, ipagtatanggol naman tayo ni Jose Rizal. Heto na naman ang mga Espanyol, sabi niya, pinandidirihan ng mga pagkain hindi nila alam o kinasanayan. Ang isdang binabanggit ni Morgan na hindi masarap kung hindi bulok at mabaho ay ang bagoong. At alam ng mga nakakain at nakatikim na nito na hindi ito at hindi dapat ito bulok. Kung nais ng sagot para sa sausawang sa Pilipinas nagmula, pinaniniwalaang ang bagoong ito. Gawa ito sa mga isda at lamang dagat na inaapak-apakan ng mga mangingisda at pinalo ng mga sagwan matapos noon ay kanilang aasinan upang ma-ferment. Nang dumating ang mga Amerikano, nahilig din tayo sa tomato ketchup. Ngunit nang sakupin tayo ng mga Hapones noong World War II, nagkaroon ng kakulangan sa supply nito. Kaya naimbento ng Pinoy ang banana ketchup. At ang unang brand nito, ayon kay Dr. Ricardo Jose, ay ang Mafran. Ito ay isa ring orihinal na sausawang Pinoy na mas matamis pa sa tomato ketchup. Sinasabi ang inventor ng banana ketchup ay ang food technologist, chemist at pharmacist na si Maria Y. Orosa ng Batangas na sumama pa sa Markings Guerrillas at naging kapitan pa ang kanyang imbensyong magic food na Soyalac sa mga nasa concentration camps. Natamaan siya ng shrapnel ng bomba habang nagtatrabaho sa Bureau of Plant Industry noong Battle for the Liberation of Manila noong 1945. Sa ospital, muli siyang nabomba at tinamaan ng shrapnel sa puso na kanyang dagling ikinamatay. Hindi lang pala ang talento at masarap na panlasa ng mga Pilipino ang makikita natin sa ating mga sausawan. Nagtataglay din ito ng mga saysay ng kabayanihan ng mga nauna sa atin. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.